In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. O loving Father, Yahweh, we praise you, we worship, and we glorify your holy name, O God. Yahweh, please allow us to ask for forgiveness for the things that we have done wrong, our shortcomings, misgivings, with our fears and doubts. Father, we invite you, create in us a clean heart. Fill us with your Spirit. Empty our hearts with any chaos, grudges, and things that could hinder our full attention and surrender to you. Lord, let your presence fill us so we can embrace and listen to your word and give your fullness of worship. Almighty Father, we thank you for today, for the new mercy and grace. We thank you for giving us the chance to witness your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Our reading for tonight, according to the letter sent to the Romans chapter 5, starting verse 1. Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God, and through our Lord Jesus Christ. Through Him,
we have obtained access to this grace in which we stand and rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man one will dare even to die. But God showed His love for us, in that while we were yet sinners, died Christ for us. Christ loved us in our unloveliness in order to make us beautiful like Himself. Day by day, God wants to penetrate our hearts and minds more deeply and bring about His full salvation in order in every area of our lives. He wants to take on our unruly emotions and sinful thoughts and transform them, making us beautiful like Himself. The word of the Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His love He has saved me. His power He has raised me. To God be the glory for the things He has. You sang in the last verse, it says, for the things He has done. Ginawa na ng Diyos sa ating lahat para sa ating kaligtasan. Amen? Sinong gusto maligtas? Oh, hindi na. Yung gusto maligtas, pwede nang maupo at ilaya. Kung ayaw pa maligtas, mas lalo makinig ng ating na reading and analyzing the gospel. And the gospel consists of around 45 verses. So I decided to choose this second reading because it is related. The Gospels, the readings are always related with each other. From the first reading, second reading, Psalm, and the Gospel. And today, or this week, is the, how many Sunday blend? Third Sunday of Lent. What do you mean by Lent? Ano ang Lent? Ang Lent, sa Tagalog, pahiram. Pinahiram tayo ng Diyos ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Kaya tayo, wala tayong ibang gagawin maliban sa ibalik ang buhay na ito na binigay sa atin ng may kalinisan, pagtitiwala, pagsamba,
sa ating Panginoon. Amen? So, Sunday of Lent. During the first or second Sunday of Lent, it is always the transfiguration, no? Laging the first Sunday, second Sunday, nandyan yung papunta sa bundok, magninilay, mag-aaral, magsisisi, hindi maninisi, no? At maggagawa ng gawaing mga Diyos. Amen? So sa ating pagninilay, sa ating pag-aaral, one of the things that needed most is our faith. Amen? We're always talking about faith, love, unity. Hindi pwede maghiwa-hiwala. Faith, love, and unity. Yung ating faith, our faith, paano ba tayo magkakaroon? How can we have a deeper faith? Malalim na pananampalataya. Once we believe on our Lord Jesus Christ. No? But sometimes, meron kang pananampalataya, minsan nakakawala yung pananampalataya, nakakalimutan. No? Especially in our daily or weekly activities. No? Kaya, this season of Lent, there are lots of changes to be done in our spiritual life. Yung ating buhay Kristiyano, dapat nating isa-alam-alam para tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasya-siya. Amen? Kaya ngayon, ang mga anak ni Elsday, pag tinanong mo, kumusta na kayo? Ano sagot? Thanks God. I'm blessed. Happy Christmas talaga. Magaling na, mayabang pa, matalino, matuwid, matalak. Ibig, malaya, kaya pa ang kalooban. Maginaw, wala ka matagumpay. Nasa atin ba yun? Lahat tayo? Because I experienced lately, I called somebody. She said, kumusta ka na? Kaya sabi ko, pero talagang galing na, kaya ba, matalino, matuwid, normal, kasi sa paligid, malaya ka. Sabi ko, balik ka ako, pupunta ako dyan. Naku, brother, wala ka yung pagbili ng ticket mo. Sabi ko, happy and prosperous. Anyway, this time wala. But we hope that we have. Ngayon pa lang, naghahanap na yan ng pinakamurang ticket. Amen? That's why, when we say something, while we are saying something to someone or to somebody, we need to be talking to God. That whatever we ask for in His name, it will be given unto us. Amen? Dapat yung ating pananampalataya. Amen? Through Him, we have obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. Amen? More than that, we rejoice in our suffering. Lots of us suffer. Depende lang sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. The good thing. Say the word, the good thing. Say the word, the good thing. The good thing is that whatever you ask for in His name, it will be given unto us. Amen. Maski gano'ng kalalim yan, ibibigay ni Lord yan. No? Just like the other Sunday, it was on my mind to visit Alhambra, even I don't have any speaking engagement. Alhambra is different.
Although we are all sons and daughters of God, pagpasok mo rito, iba ang feeling mo. Pag nanood ka sa video, iba ang feeling nila. Ang feeling nila, maski nasa ligtas din sila. Amen? So sabi dito, through Him we have obtained access to this grace in which we stand and we rejoice in our endurance. Rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character, and character produces hope. Duktong-duktong, hagdan-hagdan. Pag ikaw'y may pananampalataya, pananalig sa Diyos, the Bible says, umasa ka sa Diyos at mabuti gawin, makaaasa kang ligtas sa lupa. Amen? At ang asa, Diyos, hindi yung kalakatan mo. Ang asahan mo, yung grasya ng Panginoon. Always, lagi yung asahan. We cannot rely on our strength. We cannot rely on our power. We cannot rely on ourselves, but we can fully live. Makakakonsentrate tayo sa ating Panginoon. Kapag ang Panginoon ang pinagbigyan mo ng pagkakataon, ibibigay lahat ng pagkakataon sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya we have the hope. As what I said, I plan to visit this chapter, even though I'll not be assigned. The other week, Brother Gary asked me, ready ka na? Always. Pwede ka na? Pwede. Akala, kung saan ako assign. After a few days, I received the vision that Sunday you will be in LA. Monday you will be in Loreto. Thursday you will be in Alhambra. Hallelujah! Ano sinira sinigay po ako tao? No? Naalala ko yung ulam. Say ulam. Ulam, unahin lagi ang may kapal. Secondary na yung ulam na healthy foods. Ulam means unahin lagi ang may kapal. Dito lang yan sa Alhambra. No? Lagi inuuna. So, ito na tayo ngayon. Tayo sa Alhambra. Although we miss our brothers and sisters, talagang gano'n. Lahat ay dadaan sa ating buhay. Siyempre, huwag mong maalala sa brother. Sabihin, brother, mainit na po ang tubig. Salamat. Pero, kasama na siya rito. Dito tayo. Miski wala siya, nandiyan ako yung kape. Sister Ana, sabi ko, nakikita naman kami Sister Ana, wala din. Uwi din. So, hindi natin hawak ang panahon. Ang hawak natin, yung pag-asang nang gagaling sa Diyos. Amen? Kailangan tayo ay matatag. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, katatagan. And endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat. Last week, I heard about the pastoral letter of Bishop in the Philippines with a girl named Glass. Gas na yan. G means gadget. Gadget natin. A means awareness.
Amen? Gadget awareness season, the season of blessing. Because most of us, not some, most of us, even during the Mass, during the homily, during the gawain, they are listening, but they are texting someone. Ha? Stop. May nagtutok dito, mamaya na. I-turn off. Para hindi ka ma-disturb. Kasi bahan, di ba? Nagbibisa. Mamaya na, nagbibisa si Father. Pero nagbibisa si Father. Hindi naman siya nakikinig. So the gesture, yung kanyang gatit, nakasasagabal sa pananampahan sa ating Diyos. Amen. Amen? One time, when I was assigned in the old Arcadia, no? I told my daughters, invite your friends, because the first time that I talked in Arcadia, okay, we will be there. So they attended. But I noticed that some of them were texting using their cell phone. When we went home, I told my daughter, please tell your friends that somebody is talking, they need to listen. You know what they told me? You know what? My friends are writing down your topics. I'm sorry. It's good that if you are texting someone during the talk, you're texting the message to somebody else to spread the word of God. But if you will just text, say hello, and regards to blah blah blah, your prayers might not be answered. Amen. Hindi ka wine. Praise and worship, my cameraman, my camera woman. But still, people, kapadala ko to my sister. Sister, live to me. During that moment, that you're saying something, saka naman siya nag-text, saka sila nag-chat-chat, nakuha ba ang mensahe ng Panginoon? Of course not. So, sa ating gawain, sa ating prayer meeting, sa ating mga lesson, rest assured na ang ating iniisip ay ang ating Panginoon. Amen? Dahil ang ating Panginoon, siya ang nagbibigay sa atin. Dahil sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya. Kailan ba umi-effect ang ating pananampalataya sa ating buhay? Nag-i-effect ang faith, ang pananampalataya sa ating buhay kung ino-honor mo at minamahal mo ang ginagawa ng Panginoon. But if you will disregard the goodness of God, disregard yung kanyang mga teaching, nakakalimutan natin gawin sa buhay, maski maglupasay ka, baka hindi ka mag-answer prayer. But if we are going to praise and worship the Lord, think about the goodness of God, for sure we will have the things that we need in our life. Amen? While we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Pero ang Diyos, ang ating Panginoon Isus, ang kanyang dinanas puro suffering. Amen? From the start, talagang yung kanyang anong tawag sa suffering? Anong Tagalog sa suffering? Pagdurusa. Pero naalala ba natin ang kanyang pagdurusa? Ganyan din sinabi nung last time eh. Last year, yan din ang reading. Paulit-ulit lang yan. Yeah, paulit-ulit. But we need to be attentive in the reading of that. Because doon tayo nagkakaroon ng maligtasan. Oh, nasabi niya ni Brother Gary, nasabi niya ni Brother Louie, ikaw, hindi na sinabi mo. Then, sa next year, sa coming days, yun din sasabihin ng mga yun. Yes,
Yun din ang sasabihin natin. Bakit naman sinasabi? Nandoon ang kaligtasan natin. Amen? Kung yan ibabaliwalay natin, sayang naman. Diba? Kasi pag sinabi natin, naniwala tayo, pag tayo may pananampalataya, nag-uumpisa yan sa paniniwala. Pag naniwala ka, nagkatotoo, yung pinaniwalaan mo, dapat sasambahin mo. Hindi yung sasabihin mo, alam ko rin na. Hindi yun. Dahil binigyan tayo ni Lord ng maganda sa ating buhay. Amen? While we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Maski yung hindi mga Diyos, nagiging mga Diyos kapag inisip nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Lahat yan yung kabutihan ng ating Diyos. Hindi yung kabutihan natin, kundi yung kabutihan ng Diyos. Why one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man, one will dare even to die. But God showed His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tayo naging makasalanan. Pero pinabayaan pa tayo ng Diyos. Hindi tayo makasalanan, inaalala tayo ng Diyos. Kailan kaya magbabago ang aking anak na ito? Kailan kaya ito susunod sa akin? Kasi iba yata ang kanyang sinusunod. Oras ng praise and worship. Oras ng dancing for the Lord. Nagdadance siya, ang iniisip niya, ay, ang galing ng sayaw ko. Dapat ang pasalamatan natin yung nagbigay sa iyo ng magandang sayaw. Well, because kapag ang pinuri natin ang ating sarili na nag-practice ka ng magandang sayaw, walang indulgence na makukuha ka doon. Ang indulgence na makukuha mo, pag inunawa mo yung ginawa at tinuro sa iyo ng Diyos at iyong sinabuhay at ipinamahagi mo sa iyong kapwa na galing sa iyong puso sa kabutihan ng Diyos, darating ang biyaya ng Diyos. Amen? Try to about our unloveliness in order to make us beautiful like Himself. Gusto niyo tayo makatulad? Anong pagtulad sa Kanya? Yung tutulad tayo sa Kanya, tayo ay isipin natin yung pillars of prayer. No? Praying, fasting, almsgiving, fasting. Mahirap yata dito sa number of fasting. Almsgiving. Ayun, almsgiving. Very good sila dyan, almsgiving. Thanksgiving, you know? Pero yung fasting parang... Anyway, it's not only on food that you can fast. You avoid using your cell phone for the duration of the prayer. Maybe you fast. Nakapag-fasting ka naman. Amen? So, fasting is not just for food. Hindi ka nagalit maghapon. Nakapag-fasting ka na. No? Lalo ngayon, prayer partners ngayon, pag umilad ka na 65 na ba? Yung mga words, nagiging redundant na sabi ng sasabihin ulit. Dala ng panahon yun eh. Ang kailangan doon, ano kailangan doon? Patience. Pag hindi ka makapag-control, think of the truck, UPS. When you see a truck of the UPS, understanding, patience, self-control. Amen? Hindi yan delivery para sa'yo. Think of the acronym, understanding, patience, and subukan, pagdaan ng UPS. Wala kang delivery, pero it reminds you of understanding. Understanding the gospel, understanding everything. Amen? Day by day, God wants to penetrate our hearts
and minds more deeply and bring about His full salvation in every area of our lives. He wants to take all our unruly emotions and sinful thoughts and transform them, making us beautiful like Himself. Isipin mo kung tayo ay mayroong patience, pasensya sa ating kapwa. Hindi ang kapwa ang pinagpasensyahan mo. Kasi yan ay asawa mo ulit. Pinagpasensyahan mo ang Panginoon. Kung hindi ka nakapagpasensya sa partner mo, maghanap ka ng truck ng UPS. Amen? So actually, that's the first reading. No? We can go now to the gospel. Because hindi natin pwedeng tutukan na the whole gospel. Abutin tayo ng overnight. No? 45 verses. The good thing, say the good thing. The good thing is that when we need our God, when we need our Lord, darating siya. Pag kailangan natin siya, darating. Darating at darating. Basta sa Diyos ka umasa. Hindi sa iyong palakasan, hindi sa iyong talino, kundi sa iyong tiwala sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa Diyos, ibibigay natin sa iyo ng Diyos. Actually, the gospel is about the Samaritan woman. No? Jesus prepared to go to a place. And then, suddenly, he passed by Samaria. Why? Bakit tinagdaan sa Samaria? Hindi naman yun ang kanyang original na plano eh. Meron siya pupuntahan. Doon siya nagdaan muna sa Samaria. Why? Dahil meron doon isang kaluluwa na kailangan maligtas. The Samaritan woman. Amen? Yung Samaritan woman, malaki ang pangangailangan sa ating Panginoon. Dahil yung ating Panginoon, alam niya kung sinong may problema. Ngayon, alam niya kung sino may problema sa inyo. At alam niya kung sino bibigyan ng solusyon sa kanyang problema. Definitely, lahat tayo naniwala sa kanya, bibigyan ng solusyon ang ating anumang problema. Personal, financial, spiritual, emotional na. Amen? Hello? Gusto ko rin pupunta sa Samaria. Pero baka hindi ako makarating doon. Daming assignment. Ano? Previously, doon sa, balik tayo doon sa Transfiguration. Ano sabi ni Peter? Lord, mabuti pa igagawa kita ng isang kubol. Isa sa iyo, isa sa kanya, isa sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Danda ka, Peter. Hindi ako mag-i-stay dito ng matagal. Although hindi na sinabi niya. It meant to say, tayo mga lingkod ng Diyos, hindi tayo pwedeng manatili sa iisang lugar. Kailangan spread the word of God. Alhambra, Eagle Rock, kailangan puntahan mo lahat yan. Yung sasabihin mo naman dito, hindi mo sasabihin doon sa kabila kasi iba naman ang reading pagdating doon at iba ang mensahe hinihintay ng Panginoon na maramdaman ng mga taong nakikinig at umaasa sa kanyang mabuting balita. Question. Kayo ba'y naniniwala na ang inyong inaasahan ay darating sa pangalan ni Jesus? Yeah. Maniwala kayo. Belief. Belief is different from faith. Ang faith, let's say faith, inisip mo, bibili ka ng bahay. Kung wala kang faith, you will ask yourself, ay saan ako kukuha ng pambili? Ay sabi ko hinuhulugan. Meron pa akong kaldero binabayaran.
Nagbibili ako ng bahay. Wala kang faith, no? No? Dami kong pinuhulugan. Eh, ang gaganda pa naman. Sarap hulugan, sarap pagluto. No? Faith means, when you think of something, you'll claim it. Bibili ako ng bahay, babayaran ko. Bibili ako ng kotse, may pambayan ako. The God always provide. Pero pag siya kung bibili ka, pero inisip mo, saan ako kukuha ng pambayan? Makatawag mo na kay brother. Brother, send me. Gcash muna tayo dyan. Wala akong pananampalataya nun. Kapag inisip mo, ang blessing, ang grasya darating sa'yo, umasa ka, darating. Yes. Kung ako nag-usap ang Panginoong Jesus, ang Samaritan woman, sabi niya, give me a drink. Sabi ng Samaritan, who are you? Na ikaw ay hindi ako ay Samaritano, hindi tayo magkasundo. Pero sabi ng Panginoon, ang tubig na ibibigay ko sa iyong magpapatid na yung uhaw ay yung hindi ka na makukuhaw ng ulit. Ano yun? Pagkain at dugo ng ating Panginoon. Through His teaching. Yung kanyang katuruan. Sabi ng Panginoon Diyos, nasaan ang asawa mo? Sabi niya, wala akong asawa. Pero sabi ni Lord Jesus, wala akong asawa. 5 asawa mo. Wala tayong may tatawag kay Lord. Kung sinabi niya, na darating ang blessing mo, ipagdasal mo na dumating. Dahil definitely, yun ay darating. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, makaasa kang ligtas sa lupa. So, fasting, almsgiving, no? Sacrifice. This season is a season of a sacrifice. Anong dapat natin sacrifice? Yung ating mga personal na layunin, dapat ang ating iniisip yung mga spiritual sa ating buhay. Recently, I went to the Philippines December. Sabi ko, wala namang mission. Mapunta muna sa Pilipinas kasi malamig-lamig din doon. Suddenly, my brother-in-law died. 70 years old. I'm 77. Nauna po sa akin to. So, she went home too. And I was in Quezon. She went to the Visayan Island. Before Christmas, when I arrived, I keep on buying fish. Of course, pakas ko, dinuguan, tuto. Wow! I keep on eating those foods. Then Christmas time, Christmas Day, I keep on attending the night mass. I asked something in the Lord, give it to me before the end of the 8-day mass. Then Christmas time, I attended mass. But I cannot kneel down. I cannot. I was just like rolling. Then after the mass, I saw my relative say, "Oh, andito ka na. Magkapakapi ka na, ha? Nasyo, ibang mo kasama niya. Magdo, sa Riyaya. Punta kami sa Magdo. Ilang kami sinyo, Papa. 6 kami kumain, yung binayaran namin. More than 100 lang. Dahil sa susunod. Pero I was in pain. Hindi ako makalakad. Then, nag-iwalay na kami. Lunchtime, nagpunta ako sa pamangkin ko. Mamamas ko siyempre. When I went back home, I cannot get home from the car.
Sabi ng mga kamag-anak ko, gout yan. Sabi ko, wala sa vocabulary ko yung gout, hindi ako kasali dyan. Sila Brother Louie, meron yan, hindi ako nagdala. Pero yung nangyayari sa'yo, sabi niya, gout yan. Ano ba magagawa ko? Kaya during the Christmas season, nasa bahay na ako, hindi ako makalayo. Hindi ako makalakad ng maayos eh. And hindi ako makakain ng isda na uumpisa sa letter T. Tandaan niyo mga kapatid. Tulingan, tambat, tambakol, lahat ng T. Masama, kalaban ng gout. Tandaan mo yan, brother. Ang sarap ng pusit, pero once a week lang. Ang sarap ng tahong, once a week lang. Pag nag-double ka, ayun na. Kasunod mo. So to make this story short, natapos ang bakasyon. My wife, before her flight, we had an appointment in Manila. We attended another gathering. Wala nang gout eh. Hindi na ako kumain ng bawal eh. Okay na. Supposed to be, she will be flying directly to here, and I will stay in the province. But she said, I think I will go with you in the province. Nagustuhan niya, ang sarap ng buhay sa province. Ang sarap ng buhay doon. If you want to live like millionaire, you go to the Philippines. Sabi ko, it's time for me to serve my wife. Siyempre, bilang lahat ng gusto niya, pwede yung isda ng letter T, no? Kain ka. Walang patayang electric fan, walang patayang AC. Buhat siya po ng picture sa ko, wow, my wife is enjoying. Nagre-relax habang nagpapalakas dahil she was diagnosed with cancer. Cancer, wala na yan. Basta inisip mo yung healing galing kayo. So, when the bill came in, magkano bill natin? 1.5 lang po. Laging ako electric fan, ilaw, AC, 1.5. Sabi ko, Imagine ang blessing ng Panginoon. Ganun lang pala. If you are receiving $500 a month, times 60 is 3,000 a month. So you need to expect 1,000 per day. Hindi mo maubos yung 1,000 mo sa isang araw. That's how good God is. I saw that the family was in Bulacan. I planned to go there, but there were typhoons every now and then. Sabi ko, no way. Makita na lang tayo sa Amerika. So pagdating sa Amerika, ito tayo. Trabaho for the Lord. They said, oh, my mission. Kung may mission, salamat. Kasi hindi ka naman pwede tumanggi. Mission yan. Hindi mo na sabihin pwedeng, matanda na ako. Baka patantay ka na Lord. So, pag sinabi ni Lord, go, go, go. Kailangan mag-go tayo. Maski sa topic, go, go, go. No? So, let us remember that prayer, fasting, almsgiving, yan ang pangunahin natin kailangan sa ating buhay. Amen? Let's think of the suffering of Jesus. Hindi lahat kasaganaan, pero di challenges. Ano ba ang ating Panginoon? Isipin mo, wala siyang kasalanan, tayo ang may kasalanan, pero siya ang nagdusa. Because of His love for us. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, so tayo naman, in return, dapat natin gawin ang ating pagmamahal sa ating kapwa through almsgiving. Pagbibigay puri, pagbibigay panahon, lalo higit sa gawain ng Diyos. Amen? Every month, meron tayong praise and worship. Be there. Even hindi kayo assign. No? Kasi pagka naka-assign, pupunta. Pag hindi naka-assign, hindi ka kanta, hindi pupunta. Nasa sinasabi kami, yes, yes, Lord. So let's make it a point
that when it comes to gathering for the Lord, lagi tayong presente. Amen? Anong month ngayon? March. O sa end of the month, meron na namang... Wala po. O meron pa tayong mga recollection. Meron pa tayong 7 last words. Yung kasayaan sa Panginoon, hindi lang yung sa pagsayaw at pagkembot. Meron din tayong rosary time. Meron din tayong confessionalis na naghihintay sa atin. Kailan ba tayo huling nangumpisa? Baka nung ikasal pa tayo. Panahon na para tayo kay Father. No? Kung hindi naman gaano malalim ang kasalanan, hindi naman kasalanan mortal, di ba? Ang mahalaga, sabihin nyo, ang mahalaga, we have a direct connection with God. Yung ating pamamalagi, pananatili sa presensya ng Diyos. Dahil yung presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Alam ni Lord kung ano ang kailangan natin. At alam ni Lord kung kailan ibibigay sa atin. Bakit natin naman ako ng atin? Hindi pa natin, hindi pa panahon. Luhod naman ako ng luhod, hindi pa sapat ang iyong luhod. Dumi pa ka. Manalangin ka sa Diyos, 6:26. Pag hindi naman ibinigay ni Lord ang pangangailangan mo. Amen? One good example, finally, last in conclusion. My wife was diagnosed 20 years ago with cancer on the left breast. 20 years had passed. Wala namang epekto yung cancer eh. Parang wala eh. Last April, na-diagnose na naman. Yung right side naman meron. San Francisco na yan. Tapos na tayo dyan. May cancer. Hindi ang simula yung cancer. Praise God. Inalis yung cancer. Doon sa biopsy, merong cancer yung inalis. Pero yung pinanggalingan, wala na. Up to now, malakas, maganda, at mapayapa. Ginawa ka ng Diyos yun dahil ako'y preacher? No. Ginawa ka ng Diyos yun dahil ako'y babae? No. Ginawa ng Diyos yun because of His graciousness. Sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, lahat ng ating pangangailangan, personal, financial, spiritual, emotional, ay Kanyang bibigay. So brothers and sisters, isa lang ang dapat natin gawin. Yung ating tapat na pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Faith without action is dead. So anong nangyari sa Samaritan woman? Na-convert like us. Sumunod sa grasya ng Diyos. Sumunod sa panawagan ng Panginoon. Kaya tayo, kapag tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, whatever we ask for in His name, it will be given unto us. In the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Loving Father, may we be able to fix our eyes on you. May it lead us to unending peace and calmness. May you dwell in our hearts and let you lead our lives. Be able to witness your faithfulness every day. May this be the start of our freshness in your presence. A life full of you, full of joy, a life according to your purpose and glory. Let and guide us in your prayer. In Jesus' name. Wala kayong Father Yahweh sa dalim. Nandito po kami lahat. Hawak-hawak namin ang aming mga prayer request. Naisulat na namin o hindi ang aming mga pangkailangan by means of our faith, our trust in you. We are claiming the victory in the name of Jesus. Lahat nawa Panginoon ang mga karamdaman ay mapawi kagalingin ng iyong banal na salita. Lahat ng suliranin ay magkaroon ng katugunan sa Panginoon Jesus. Ang aming mga buhay, bigyan mo nawa o Diyos ng kapayapaan, kasaganaan at buhay na walang hanggan. Maraming Father, thank you so much at pinapadalangin namin ang aming servant leader, Brother Mike, Mother Godre, Sister Mike Hartford. Nawa, patuloy namin may sa katuparan ang iyong matagubilin sa bawat sa amin. Na kaming lahat, makatulog sa aming mga misyon, gamitin kami lahat ng may kapayapaan, kasaganaan at kaligtasan sa mga natin. And likewise, salamat po Diyos sa aming coordinator, sa aming choir, sa aming mga prayer partners, sa aming mga elderly na hindi namin kasama ngayon, sa mga kapatid namin nauna na, sa aming Panginoon. Alam namin ng Diyos na aming pangangalaga sa bawat isa sa amin ay nasa iyong mga punan. So, Nabipala, salamat sa marami at patuloy mong may pagbabayan, kabayan mong may pag-ibig at pagmamahal, lalo higit ang dampin ng Nanay Espiritu, pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.